Sa ating programa, si Senator Panfilo Ping Lacson, Senate President Pro Tempore at Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at Chairperson din po ng Senate Committee on Accounts. Dahil maghihiring na muli ang Blue Ribbon Committee on anomalous flood control projects sa January 19, araw po yan ng Lunes. Good morning po, Sen Ping. Welcome back po. Good morning, Senator. Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Opo. Good morning sa atin lahat. Salamat po, sir. Sir, so sa Monday, hearing nyo na po, pero si dating Secretary Manuel Bonoan mukhang hindi makakapunta dahil extended daw po ang stay sa Amerika at baka sa February pa makabalik. May epekto po ba ito sa inyong gustong investigahan on Monday? Wala rin naman kasi it's on him dahil siya yung dapat magpaliwanag. Dahil yung ma-establish yung na-mislead sa pagpapasubmit ng mga mali-maling grid coordinates. Halos established na yun eh. Kasi mayroon ding resource persons from DPWH na magte-testify doon sa Monday. So nasa sa kanya yung ipaliwanag niya kung bakit gano'n na nangyari. So hindi naman talagang gano'n ka-urgent na nandiyan siya ng Monday. At kung talagang emergency at may surgery yung kanyang misis, pwede naman i-consider talaga yon for humanitarian grounds. So, pero i-compel nyo siya, kaso wala pa kayong date din ng next hearing nyo, sir, no, after ng Monday? Wala pa naman. Pero gano'n pa rin, tutuloy na rin yung subpina at nandun naman ang DOJ sa Monday. Itatanong namin kung totoo ba na mabalidate na talagang pinayagan nila na mag-extend. Sir, gaano kalaki yung epekto nga po nung wrong coordinates? Kasi di ba, Form 421 sabi nyo mas mababa dapat. Ilan lang po ba dapat yung ghost flood control projects kung tama yung coordinates na ibinigay? Hindi ko alam kasi ang sabi ng DPWH, substantial yung magiging diferensya sa bilang. At siguradong bababa yung bilang ng ghost. Kasi nga ang explanation nila, kung mali yung grid coordinates at pinuntahan na mag-i-inspeksyon, siyempre, wala sila makikita proyekto kasi mali yung grid coordinates. So, ma-report ka agad na ghost project yun. At isa pa pong development, sir, nitong mga nakaraang araw, meron ng mga state witness na kinonsider si Ginoong Henry Alcantara, si former USEC Roberto Bernardo na umaattend din po sa mga pagdinig ninyo. Do you agree na dapat silang maging state witness, sir? Dumaan naman sila sa pagsusuri ng Department of Justice, ng WPP. Sila talaga nakakaalam doon kung sino dapat na mag-qualify at kung sino yung hindi. So, hindi kami masyadong... Ang alam lang natin, yung tinestify nila sa Blue Ribbon Committee hearings. Pero yung malalim ang pagsusuri kung sino yung mag-qualify, nasa sa DOJ yon. At i-invite pa rin po ba natin sila, Senator, sa ating hearing next week? Oo, especially si Undersecretary Bernardo para bigyan linaw yung naging papel naman ni General Nicolas Torre. Kasi hindi ko ma-connect, wala kasing wala ka makitang, wala siyang official capacity at that time. I think this was in October, noong muntik na siyang makuha para mailagay sa kustodiya ni General Torre. At that time, he is still worthy for stars on his shoulders. Nasa active pa rin siya ng PNP. Pero wala siyang assignment. Unless meron siyang binigyan siya ng special assignment ng acting chief PNP o kaya ng NAPOLCOM, pwedeng maging official nga yung kanyang ginawa. Pero kung hindi, dapat maliwanagan natin in what capacity and under whose authority niya ginawa yung... Inamin naman niya nabasa ko na inamin niya na nakipag-usap siya kay Bernardo. Ang tanong nga doon, at sa safe house yun, napag-alam ko na rin kay Yusek Bernardo na nag-usap sila doon sa safe house na paglalagyan kay Bernardo. At dahil po state witness na itong si dating Yusek Bernardo, can we expect po or mas inaasahan po ba natin na mas magiging open po sa pagbibigay ng mga information dahil kahit papaano po ay protektado na siya at meron pong layer ng security sa kanya? Simula naman nung nag-testify si Yusek Bernardo, naging open naman siya. Yung iba yung, halimbawa, si Bryce Hernandez, sila yung talaga yung hindi kompleto. Nagsasalita pero namimili. Sina Diskaya naman, ganun din. Kasi parang sila pa yung nag-i-impose ng mga conditions sa halip na baliktad. Ang nag-i-impose ng conditions dyan,
yung WPP, yung program, at saka yung DOJ. At yun ang ginawa naman ni Bernardo at saka ni Alcantara. So sila, natanggap sila sa WPP. At least doon sa mga particular na mga kaso na kung saan nag-testify sila. Pero hindi saklaw yung iba pang mga kaso na pwedeng mai-charge sa kanila na hindi saklaw ng kanilang pakipag-cooperate sa WPP. Ganun ang Opo. kalakaran sa pagiging state witness. Kasi marami ito eh. Halimbawang sa aspeto ng yung sa lagayan sa Bulacan. Mhm. Kung may lumabas ngayong mga testigo, tinuturo sila sa lugar naman ng ibang rehiyon, sa ibang distrito, hindi saklaw yun. Opo. Pwede silang makasuhan ng ibang kaso sa ibang lugar. Sir, balikan ko lang po yung kay General Torre. Invited din po ba siya on Monday para nga po magpaliwanag tungkol dito sa pag-try niya na isailalim sa kanyang custody si Bernardo? Hindi pa, kasi at that time, hanggang ngayon, wala naman testimony si Bernardo tungkol kay General Torre. Pero kung gusto niyan dumalo at magpaliwanag kaagad, at magka-kompronta sila ni Bernardo, willing naman, maski walang invitation. Pagbibigyan natin siya ng panahon, kasi total, I think na-interview siya ng media, sinabi naman niya na inamin niya na kinausap niya. Pero kung gusto niya magpunta, pwede siyang sumagot sa mga tanong ng mga senador. Pero wala siyang invitation. May mga bago po ba tayong iimbitahan sa Lunes, Senator? At ano na yung magiging direction po ng ating hearing considering na during po nung kayo po ay naka-recess dyan sa Senate, ang dami pong mga nangyari po na mga development sa issue po ng flood control, yung sa Cabral files, yung mga panibagong statement ni Congressman Leviste, yung yung faith ng ICI. Yung sa ICI, hindi naman saklaw ng investigasyon ng Blue Ribbon yun eh. Separate yung pag-create ng ICI, complementary yun eh. Pero yung sa mga files na kailangan sa DPWH, yes, nagpadala na kami ng subpoena doon sa STECOM sa DPWH para dalhin nila yung mga files na masasama na doon, yung tinatawag na Cabral files. Ang bagong testigo, yung patungkol naman doon sa bilihan ng property, doon sa house and lot, doon sa South Forbes, nauungkat yung, lumalabas yung pangalan ni former Speaker Romualdez at saka ni Carla Discaya. Yun, merong resource person, dalawa yung inibita na namin at dadalo. Nakapag-drop na sila ng affidavit tungkol doon at sila yung magbibigay ng mga detalye, additional details kung ano talaga naging role ni Carla Discaya doon sa bilihan ng bahay at lupa. Okay sir. So nakausap nyo na yung dating may-ari at pumayag sila Oo, na humarap. noon ding araw na pagkatapos natin magkausap sa kapihan, Opo. tumawag sa akin nung gabi at nagbigay din siya ng ibang may mga may mga personal knowledge, ni-refer niya rin sa akin at nag-usap na rin kami. At yun nga, kasi siya, ang pagkaalam niya lang sa bentahan. Actually, binigyan niya nga ako ng kopya ng deed of absolute sale eh. Totoo yun, yung sinasabi ng abogado ni former speaker na hindi nakapangalan kay Discaya. Actually, sa isang korporasyon nakapangalan. Na sa unang pagsasaliksik namin, mayroon ding kaugnayan kay former speaker. No? Of course, pwede nila itanggi yun. Pero nakapangalan sa isang korporasyon na yung pinaka-substantial owner ng corporation o yung tawag dito, stockholder o shareholder, may kaugnayan kay former speaker. Sir, may we know kailan binili yung bahay? April 2023. Okay. So this will establish, sir, if ever, yung mas malalim na koneksyon between Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez and the Discayas. Medyo malinaw yung may connection pero hindi pa malinaw kung ano talaga yung pag-uugnayan nila. Dahil hindi naman kasi ang unang dumating na information, at least sabi ko sa inyo noon, at least 2 or 3 sources yung nakapagsabi sa akin na ginawang front si Discaya. Yes, apo. So, yung nung makausap ko yung may-ari,
hindi ganon. Pero mayroon din talagang role na maliwanag si Curly Discaya. At yun ang ilalahad noong dalawang witnesses na mag-a-attend sa Lunes. Oo. Sen, gaano kahalaga na ma-establish yung ganong koneksyon between the former speaker and the Discayas in light of the investigation on flood control? Kasi alam naman natin, central figure si Discaya sa flood control anomalies, pati yung mga ibang anomalya sa mga kontrata sa infrastructure, particular sa DPWH. Hindi ba noong mga nakaraang pagdinig na itanong ko na sa kanya na simula 2016 hanggang 2025, ang kanilang nakuhang kontrata mag-asawa, lahat ng kanilang mga kumpanya associated sa kanila, umabot ng 207.5 billion. Napakalaki. Opo. Mula 2016 hanggang 2025. So, hindi ganong kaliit yung kanilang, o hindi ganong ka-insignificant yung kanilang direct o yung kanilang participation sa pagsasagawa ng mga substandard at saka mga anomalous flood control projects. So, malaki yung kanilang papel. At kung mayroong ugnayan, ano yung ugnayan na yon kay former speaker? Kasi, di ba, naglabas din sila ng pangalan ng mga ibang congressmen na nagsubmit sila ng ledger. Pero bitin nga, kasi ayaw naman nila na mag-fully cooperate. Para namimili sila kung sino yung mga congressmen na ituturo nila. So this time po ba, Senator, inimbitahan na natin si former Speaker Martin Romualdez na humarap po sa hearing? Naimbitahan na natin siya last time eh. Kaya lang, nag-beg off sila. So hindi na namin inimbita kasi siguradong gandun din isasagot niya. Kami naman hindi pwedeng mamilit na mag-testify o mag-appear yung mga congressmen dahil nga sa inter-parliamentary courtesy between the two chambers. So, dahil nga po ganun kalaki yung kontrata na nakuha ng mga Discaya, sir, ang tanong, sino yung backer nila? So, pwedeng makonect kay speaker. Kaya po meron silang ganung capacity. Wala pa tayo doon. Kasi Okay. sa ngayon, although malinaw na lumalabas yung o may role si Discaya doon sa bilihan ng bahay, initial pa lang yun. Wala pa tayo makukonclude doon. Pero ngayon pa lang yung first time na makapag-establish na merong ang isang kontratista, merong ugnayan, merong connection sa kay former speaker. Kaya nung gusto natin maliwanagan, ano yung papel at gaano kalalim yung naging papel ni Discaya at the very least do sa bilihan ng bahay. Apo. Kakailanganin niyo pa rin po ba ang presence ni Ginang Sara Discaya? Kasi di ba nasa Cebu po siya ngayon, Yes. humaharap na sa kanyang case doon. Pina-withdraw ko yung invitation kasi alam mo, bibiyahe pa yung galing Lapu-Lapu. Yes. Samantalang hindi naman siya nabanggit dito. Ang nabanggit lamang dito sa bilihan ng property, si Curly Discaya. Meron bang ibang bagong guests pa tayong aasahan for Monday, Sen? Yung mga hindi nag-appear, inimbita uli namin. Halimbawa, si Regional Director Pacana, yung sa 4B. May mga inimbita na hindi sumipot nung nakaraan. Si Undersecretary Olaymar. Opo. Ito yung mga inimbita uli. Sinupina na actually ngayon. So, pag hindi pa rin sila umattend on Monday, sir, iko-contempt na po ba at maglalabas ng arrest warrant? Yun naman ang aming panuntunan, sinusunod namin na isa-cite for contempt o kaya in contempt of the committee. Pagkatapos, kung mayroong motion na ma-issue ng warrant of arrest ng Senate President o ng Senado, yun ang mangyayari. Kung may arrest warrant sila, hanapin sila, huhulihin sila at idititine sa Senado. Opo. At, sir, mahingi ko lang din po ang inyong reaksyon kasi natanong namin one time si Senate President Tito Soto on the Cabral files. At ang sabi niya, wag nang pag-aksayahan ng panahon ng Cabral files dahil listahan lang naman yan. Ang mahalaga, yung DBM files. Kasi yun yung may SARO, Special Release Order, etc. Anong thoughts niyo po doon? Alam mo ako, very rare ako na nagdi-disagree kay Senate President Soto pagdating sa mga legislative matters o kaya yung or legislative issues o kaya matters of national interest. Pero this time, magdi-disagree ako sa kanya dahil, alam mo, yung allocable, maybe likened to, sabihin natin, attempted robbery o kaya plan to commit robbery. Bakit? Kasi nagsabit ka ng mga proyektong bilyon
Pagkatapos, wala namang assurance na masasama yon doon sa final version ng General Appropriations Act. Pero Opo. pag nasama na yung halimbawa 1 billion at nagkaroon ng kontrata, at gano'n nga nangyayari, di ba, nagkakaroon ng mga substandard. Kasi nga, ang nakialam na yung mga congressmen, yung ilang senador, doon sa pagpapatupad ng proyekto. Kasi yung allocable, sa kanila yun eh. Eh kung na-carry ito hanggang sa GAA, so gano'n ang analogy na naisip ko. Although, hindi naman siguradong kapag yung allocable eh nasama doon sa listahan ng mga proyekto sa GAA, eh hindi naman sigurado na may komisyon. Mm-mm. Hindi automatic yun eh. Opo. Ibang usapin pa yun eh. Kasi kung totoo namang may proyekto na gawa, at dahil ito'y mga commitment sa mga constituents, walang problema doon. Pero the mere fact na naglagay ka doon sa dapat ay President's Budget, National Expenditure Program, na ito'y dapat exclusive sa executive branch. Walang pakialam ang lehislatura sa paglilista ng mga proyekto doon sa National Expenditure Program. Ang trabaho lang ng legislature, mag-amend dahil nga batas itong, panukalang batas itong NEP, i-amend. Kung nakikita namin sa oversight function namin na hindi kailangan yung mga proyekto at merong mas kailangan mga proyekto, dahil lalo sa hiling ng mga ahensya. Sa akin nangyayari yun eh. Matagal na pagka halimbawang nagbabudget deliberation, dudulog sa aming tanggapan yung halimbawa DepEd o kaya judiciary. Tulad ng ginawa ko na nagkabatas na nagkaroon na ng na-organize na yung Judicial Integrity Office ng judiciary ng Korte Suprema. Wala namang pondo. So ako nag-realign ako, naglagay ako ng pondo base do sa request ng Korte Suprema. Halimbawa, pati yung mga iba pa na, dahil sa NEP kasi, sobra-sobra yan eh. Ang sabi nga noong pinipare nila yung NEP ng 2026, 10 trillion yung hiling lahat-lahat. Yan kaya namang ipasok lang sa NEP 6.7 o 6.8 trillion. So maraming hindi mapagbibigyan. Ngayon, ang trabaho ng Kongreso, kung sa aming pananaw bilang isang collegial o collective decision namin, na mas importante itong hinilang ng ahensya na hindi nasama, pwede kami mag-realign o mag-amend. Yun ang kalakaran. Pero para sa isang kongresista o isang senador na nagpe-prepare pa lang ng President's Budget, naandun na yun, nakadip na yung fingers namin doon. Kaya sabi ko, maybe likened to attempted robbery. Kung ang intensyon, kukwalify ko kung ang intensyon nung merong allocable, mangumisyon. So, patungkol pa rin po doon sa Cabral Files, invited na ba? You invited na rin po si Congressman Leviste through Speaker Bojidi. May confirmation po ba kung pupunta na siya? Napanood ko lang yung kanyang press con after na mag-file siya ng libel case. Sabi niya hindi siya siguradong pupunta pero gusto niya magpunta. Pero ma-expect po ba natin, Sen, na hihimayin natin yung nilalaman nga po nung alleged Cabral Files kapag lumaka na po ulit yung hearing natin? Ganito, Christian, Victoria, gusto ko lang i-clarify. Ako mismo, meron ako mga hawak na dokumento na nanggaling din sa DPWH. Kaya lang, unofficial yon. Yung kay Congressman Leviste, unofficial din yung hawak niya eh. Ngayon, pagdating ng Lunes, at meron yung ipapa-authenticate ko yung hawak namin dokumento sa aking opisina, at kung hindi ma-authenticate ng mga representatives o ng mga taga-DPWH, hindi ko pwedeng tanggapin yun eh. Kasi unofficial documents. In the same manner, na kung may hawak si Congressman Leviste at hindi ma-authenticate ng DPWH, hindi ko rin pwedeng payagan na maging part ng record ng Blue Ribbon Committee. Yes. Kasi walang pinanggalingan eh. Hindi ito yung the usual na ni-request sa ahensya, sinabit officially, at malinaw na talagang official records ng ahensya, ng DPWH. Oo. Kasi So, ganun ang aking gagawin na napatakaran, na in fairness, i-apply ko rin sa aking sarili, sa aking files, yung i-apply ko rin sa mga files na hawak ni Congressman Leviste. At kung sino man ang meron pang pinanghawakang dokumento o digital files o kung ano man, at hindi ito inacknowledge ng ahensya,
na oho, sa amin talaga yan, official na naman records, hindi naman pwedeng gawin natin, sige, part na ng record ng Blue Ribbon Committee, part na ng record ng investigation, para lang malinaw. Yes. Opo, kasi pinagdedebatihan nung nakaraan kung sino ba dapat ang mag-authenticate. Oo. Si Congressman Leviste ba? Ang Malacanang ba? Ang DPWH ba? Hindi. DPWH, syempre. Kasi dokumento nila yun eh. Kung dokumento ng DBM, ako halimbawa, yung SARO, yung binanggit ko na meron akong hawak na SARO na tinon over sa akin ng lawyer ni late Undersecretary Cabral, December 27, 2024. Yung SARO na yon nanggaling sa unprogrammed appropriations. Pagkatapos katakot-takot ng Ghost Project doon sa SARO na yon, sa mga projects na nakalista doon sa SARO na inapruban, na-release yung pondo. Hindi ko pwedeng ipilit na ito'y record ng Senate Blue Ribbon Committee kung hindi ino-authenticate ng DPWH o ng DBM. Kasi ang SARO, siyempre, ang magre-recommend yan, yung ahensya. Ang pagkaalam na proseso ng SARO, yung Department of Finance, kasi unprogrammed appropriations ito eh, sila yung magsasabi sa DBM, meron tayong excess collection ng revenue rito na ganito kalaki. So magsabit na kayo ng listahan ng mga proyekto na po pwedeng pondohan kasi excess itong ating, may excess tayong pera. So ang gagawin ng DBM, tatawagan yung ahensya, in this case, DPWH. Magsubmit kayo ng mga hindi na i-implement pa kasi December 2024 na yun eh. Opo. Yun ang nangyari, nagsubmit yung DPWH. At saka ngayon lang nangyari na mayroong mga infrastructure project na nasaan program appropriations. Kasi kung susundan natin, yung unprogrammed appropriations, under ito ng Special Purpose Fund. Wala sa regular budget. Opo. Yung Special Purpose Fund, contingent ito at ito, pang-augment lang ito ng Pangulo kung merong kakapusin na pondo sa regular budget. Halimbawa, merong mga proyekto na nagkaroon ng fluctuation sa presyo ng mga materyales o kaya nagmahal na yung mga labor sa ano. So, hindi matatapos yung proyekto kasi kulang yung nasa regular budget. So, magre-request ngayon ng ahensya through the DBM at sa Pangulo na kailangan namin ng additional. At kung merong excess revenue collection, non-tax hindi nga revenue collection, non-tax, ibig sabihin, ito yung mga interest ng pera sa treasury na nasa bangko. Okay. Ito rin yung mga sa mga bonds, lahat. Doon kukuha yon kung may excess at popondohan yung mga proyekto na kulang sa regular. In this case, sa 2024, kaya nga napakasama na nangyari, nag-realign sila from regular dinner sa program. Kaya ang laki ng pondo sa program appropriations. Ito na yung correct dito sa 2036. Opo. Mm-mm. Looking Nilimit forward. na lang yung program appropriations sa yung support ng government para sa foreign assisted project at saka sa revised ASP modernization program, saka yung sa risk management. Opo. Nawala na yung ibang mga items doon, tinanggal. Opo. Looking forward, Yun sir, ang, sa... yun ang problema eh. Kasi sa 2024, lumobo yung unprogram. Ayun ang nangyari. Pumugot sa unprogram, pagkatapos ghost project ang nilabasan. Sa Monday, sir, looking forward po na matalakay ito at mahimay natin kung ano pa yung mga aasahan dyan sa ating investigation. Sir, maraming salamat po. Thank you so And, much po, Senping. abangan Thank you. po natin sa Monday. Thank you, Salamat Victoria. po. Thank you, Chris.